Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Hunger for power. It will divide the nation. Isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. May binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD, na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may nais tulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang-ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron mang pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow-up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, iba na ulit tayo ng topic. Nag-declare na ang pag-asa ng dry season. Nag-declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, especially sa Agriculture Department, lalo na baka magkaroon ng epekto sa ating mga agricultural products at livestock, as well as doon sa Department of Energy to ensure a steady supply of electricity. Opo, may mga programa po. Nabanggit ko na po noong nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. At pati po yung DOH. Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo.
Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, on another topic. Reacting to the scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, "Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest, still less threaten regional peace and or escalate tensions in the region. Facts have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines, stop serving as other countries' mouthpiece and no more stunt for personal political agenda." Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat panghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Next question, Gilbert Perdes, DWIC. Morning po, Yusek. Pumalo daw po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng BSP na mula daw po sa mga cyber attacks noong nakarang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-counter yung mga gantong problema, para maprotektahan po yung ating mga financial institutions? Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, atin po ding hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination ng information or information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang ma-scam. So, kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-a-upgrade din po. So, yun po, pansamantala, yan pa lang po ang ating masasabi, hingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na iya Terminal 3 property. May basbas po ba ng Pangulo yung pagbebenta ng property? Meron pa naman pong 3 years po tayo para mag-decide kung kailangan maibenta to o hindi. So as of the moment, wala pa pong pinag-uusapan patungkol dyan.